Eto po, unahin po natin itong hinamon ni BP Sara, ito si Boying at na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to pero mahaba po ito, marami po tayong pag-uusapan. Sana po ay mapanood nyo itong ating vlog simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Ako ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Yun. Malalim yun ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun. Ako sa tingin ko lang ha. Ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan, ay, kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural, merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo yung magre-react. So tingnan natin, bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan eh. Tingnan natin kung ang kanilang maturity naaayon sa kanilang kaitiman. Ay, naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay, hindi yon. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. Wala po. Ang maturity po, wala sa edad yan, ha? Nako, tingnan natin. Abang-abang. Ano man yung gusto niyang gawin, ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yes, i-hold ko na lang muna, ma'am. Ako naniniwala kasi ako eh. Marami sa atin naniniwala sa Diyos. Pagpasa Diyos natin, nangyari. Di ba? Nilagay siyang ombudsman. Sa totoo lang, ayaw ko talaga siyang ombudsman. I think unethical para sa isang may kaso na i-appoint ka ng presidente. Pero nandiyan na yan eh. So, sabi ko nga, it's for them to prove at for us to pray. Ngayon, pagka pumalpak, saka tayo mag-alma. Yung comment ko dito sa ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa... Anong klaseng tanong ba naman yan nakikiramay sa wala kayong klaseng media kayo, wala kayong pakialam sa mga namatayan, kung ano-ano yung dapat andyan tayo para makiramay, hindi para mamulitika. Ang pambihira, Mga nabiktima ng
lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot na Totoo naman, yung pera, yung budget, kasi yung pera, maloko man tayo, mababalik natin eh. Yung buhay, hindi na yan. Kaya yan po ang nakakalungkot dito sa mga nagnakaw patungkol sa baha. Diba? Kasalanan po ng malaki yung magnakaw ka. Pero dahil may namatay pa, kasi nagnakaw ka, nalunod sa baha, may matindi na yun. Kasi sabi niya dito, wag na muna yung pag-usapan yung budget. Ang may concern lang naman ng budget, yung mga congressman na yan eh. 'Di ba? Inuna pa nila yan. 'Di ba? Si De Lima, mas gusto pang unahin yung budget na yan kaysa makiramay, kaysa pumunta ng Cebu. Buti nga si BP pumunta ng Cebu eh. Inaano pa nila, 'di ba? Sa bagay, ang concern naman ng De Lima na yun, siguro, kontrahin lang si Sara at saka makakuha ng driver. yun lang naman ang buhay nun eh. Basta may driver siya, ayos na. ng mga Ay, De Lima, gusto mo bigyan kitang driver? Pogi. Oy. tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Ngayon, ito na ha. Ito si VP Sara. Pumunta ng Cebu. Diba? Nag-donate, namigay doon, galing sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, nagpunta rin, tingnan nyo to, SMNI. Pakita ko to, saglit. Tingnan nyo to, tingnan nyo. Okay, tingnan natin ito. SMNI, si BP Sara, nagpunta ng Cebu, namigay doon, tumulong sa mga nasalanta, galing ang pera sa mga tao ng Davao. Ang SMNI, pumunta ron namigay sako-sako ng bigas at meron pang balde-balde na kung ano-ano ang laman, pagkain, delata, kung ano-ano pa. Pati tubig, namigay. Kasama pati container. Halos makuba. Lumabas na nga yung mga pictures. Kuba na nga yung tao eh. Bakit? May dala ng bigas, sako, may dala pang balde, mayroon pang mineral water. SMNI po yan. Hindi po politika, hindi po politiko ang SMNI. Nag-donate po. Galing sa bulsa ng mga miyembro ng SMNI. Ang Pangulo, nagbenta ng 20 pesos na bigas. Pinagkakitaan pa, animal talaga. Kita mo, mainstream media na SMNI, nagbigay. Meron bang ibang mainstream media na namigay? Wala. Ang lalaki ng pera ninyo, hindi man lang kayo tumulong sa Cebu. Ganyan na rin si Bongbong. 20 pesos lang. Nagbenta pa. Ngayon, nasalanta rin ng Davao. Balita ko, pupunta rin doon. Mamimigay ulit. Gagalaw po, tutulong si VP Sara. Ganon din ang SMNI. Ikaw, Bongbong, eto. Ano sabi ni Bongbong? Maglulunsad daw siya sa Davao bilang tulong sa mga naapektuhan ng lindol. 20 pesos bigas. Pambira ka, animal. Ginawa mo pang negosyo yung mga nasalanta. Hindi ka na nahiya sa balat mo? Under your watch, nakabili sila ng condominium, penthouse, eroplano. Diyan sa BGC, eroplano, chopper, 10 bahay sa Forbes Park. Mali-maleta ng bag. Tapos itong mga nasalanta, bebentahan mong bigas 20 pesos. Wala talagang konsensya tong tao na ito. Kaya nga hinahamon ng taong bayan. Makinig ka, Bongbong Marcos. Hinahamon ka. Pumunta ka ng Cebu.
Napicturean ka pang may bogo sa ulo. Bogo, hindi po yung death threat ha, mga bobo. Gaya kayo ng amo nyo, bobo. Baka mamaya madimenda tayo, ibig sabihin ng bogo, bobo. Pati naman kayong mga followers niya, bogo rin eh. Oh. Davao, tutulong. Ikaw magbebenta. Ano ba namang klaseng tao to? Di ba? Ninegosyo mo pa yung mga nasa lanta, wala ka ng utak, wala ka pang puso. Kayo, namigay kayo mga congressman, nung eleksyon, namigay kayo ng namigay, ayuda, pera ng taong bayan nyo, pero pinamangalan nyo, pinamigay kayo. Ngayon, may salanta, asang kayo. Ikaw, Dilima, asang ka. Mga wala kayong pakinabang, kaliwat kanan, kayo mga dilawan. Pati si Bongbong, kayong mga loyalista rin, wala. Di ba? Hamon sa'yo, pumunta ka ng Davao, ano? Ang tutulungan mo lang, Cebu? Ngayon, hindi ka makapunta ng Davao? Ano, iniisip mo pa kung anong palusot mo? Inaantay mo pang ipagtanggol ka ni Claire? O inaantay mo makapunta siya sa Malacanang para makatago ka sa palda niya? Nagtatanong lang, ha? O hamon sa'yo, punta ka ng Davao, Bongbong Marcos. Hindi, kasi nakakainis eh. Di ba? Yung maayos, pinapasama ninyo. Kayong walang naitutulong sa buha, sa Pilipinas, wala kayong ambag, panira pa kayo. Kayo pa nagiging ano? Kala nyo babait ninyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng